Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa isang subscribers para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na Apoy sa Dugo. Huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Ang pinakanakakakilabot na sandali ay dumating sa isang misteryosong tawag sa telepono. May buhay na nasa panganib, may naghahanap ng paghihiganti at may parusang paparating. Naging malinaw, hindi na ito simpleng operasyon ng pulisya. May mas malalim na misteryo, mas malalaking pangalan na konektado sa sindikato. Maging si Delgado ay maaaring hindi alam ang buong katotohanan. Habang lumalalim ang gabi, lumitaw ang emosyon. Pinilit ni Andrew ang kasayahan. Itinago ni Troy ang kanyang insekuridad. Unti-unting nilalamon ng takot si Joey at lalong nahulog si Gino sa kanya, kahit alam niyang maaaring siya ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa tiwala, pagtataksil, at mga pusong napapalibutan ng dilim. Habang pinagmamasdan sila sa loob ng safe house, mapapaisip ka, ligtas ba talaga sila o dito magsisimula ang kanilang pagbagsak? Sapagkat sa mundong ito, hindi lahat ng ngiti ay mula sa kaibigan, at hindi lahat ng pag-ibig ay nananatiling tapat. Ngayon, lumilitaw ang mga tanong, tunay bang mahal ni Gino si Joey o ginagamit lamang niya ang emosyon upang makalapit kay Delgado? Kung ikaw si Joey, magtitiwala ka ba sa isang taong konektado sa sindikato? At kapag sumabog na ang lahat ng lihim, sino ang unang guguho? Greg? Regina? Aldrin? O isa pang tao sa loob ng safe house? Salamat sa pagsubaybay sa masidhing pagsusuri na ito. Sa susunod na talakayan, mas sisilipin natin ang mga lihim na unti-unting pumupunit sa pamilya at sa sindikato. Hanggang sa muli, ingatan ang iyong puso at tandaan, sa mundong puno ng anino, ang pinakadelikadong lihim ay madalas nakatago sa taong akala mo'y pinakamalapit. At nang akala nating tapos na ang unos ng emosyon, dumating si Angel. Kalma, banayad, ngunit may kakaibang lamig sa loob. Mabigat ang eksena ng magkakapatid. Plastik, artipisyal, matalim na parang kutsilyo. Nagpakita ng malasakit si Angel, ngunit sa ilalim nito ay may puot. At marahil tama si Vanessa. Baka may tinatago si Angel. O baka siya lamang ang ginagawang panak scapegoat ng pamilyang desperadong maghanap ng masisisi. Lalong naging mapanganib ang kwento, sapagkat hindi na malinaw kung sino ang tunay na kontrabida. Si Bruce, si Angel, o ang mismong pamilya na unti-unting pumapatay sa isa't isa gamit ang galit at pagkakasala. Habang lumalalim ang gabi, isang katotohanan ang lumitaw. Hindi pa tapos ang lahat. Bawat luha ay may tinatagong lihim. Bawat akusasyon ay may kasinungalingan. At sa likod ng pagkamatay ni na Luigi at Carlito ay may isang taong hindi pa nabubunyag. Pagbalik ni Vanessa sa istasyon, tahimik na ngumiti si Angel sa dilim. At iyon ang pinakanakakatakot. Sapagkat habang gumuho si Vanessa sa ilalim ng dalamhati, lalo namang lumakas si Angel. Bawat luha ay nagdagdag sa kanyang kumpiyansa. At ang pinakadelikadong tao ay hindi yaong sumisigaw o nagwawala. Sila ang mga tahimik na nagmamasid, unti-unting kinakain ka sa pamamagitan ng sarili mong sakit. Maaari mong pagnilayan pa ang pagdadalamhati ni Vanessa, ang takot ni Mikay, ang nakatagong puot ni Angel, o ang pagtataksil ni Bruce upang tuklasin kung sino talaga ang may hawak ng pinakamadilim na lihim ng pamilya. Nakaupo si Vanessa sa loob ng kotse. Paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isip ang mga salita ni Mikay. You're always making trouble, Aray. Hindi ito galing sa kaaway. Hindi kay Angel, kundi sa sariling anak. At sa sandaling iyon, tila nawala ang huling dahilan ni Vanessa para lumaban. Kayang tiisin ang puot ng pamilya, ngunit ang pagtanggi ng sariling anak ay sugat na ibang uri, isang sugat na tuluyang nag-alis sa kanya ng lakas. Samantala,
Nanatiling balot ng tensyon ang tahanan ng panganiban. Tahimik ang sala. Ngunit iyon ang uri ng katahimikan na maaaring sumabog anumang oras. Bawat isa ay may dalang sariling galit at iniisip. Si Lexi ay unti-unting gumuho sa bigat ng pagkamatay ng kanyang ama at pamangkin. Bagaman, paulit-ulit niyang sinisisi si Bruce. May bahagi sa kanya na naniniwalang may mas madilim pang lihim na nakatago. Si Angel naman ay lalong nakakapagduda. Habang nagluluksa ang lahat, nanatili siyang hindi pangkaraniwang kalmado. Sobrang kalmado. Para bang hawak niya ang buong sitwasyon? Para bang alam niyang hindi siya kailanman mahuhuli? At sa mga ganitong kwento, kapag may isang taong nananatiling composed sa gitna ng kaguluhan, madalas iyon ay tanda na may tinatago silang pinakamadilim na katotohanan. Ngunit si Vanessa ay hindi basta sumusuko. Bagaman durog ang kanyang emosyon, matalas pa rin ang kanyang instinct. Matagal na siyang nabuhay sa impyerno ng sariling pamilya, kaya kilala niya si Angel. Ang kanyang titig, ang kanyang tono, ang kanyang huwad na inosente. Bawat sandali, lalong lumalalim ang kanyang hinala, ngunit wala siyang ebidensya. At sa mundong ito, ang akusasyon na walang patunay ay itinuturing na kabaliwan. Kaya nang paulit-ulit niyang isigaw ang pangalan ni Angel, nakita siya ng iba bilang hindi matatag. At iyon mismo ang gusto ni Angel. Bawat emosyonal na pagsabog ni Vanessa ay lalong nagmumukhang inosente si Angel. Lalong naging mapanganib ang kwento sapagkat hindi na malinaw kung sino ang tunay na kontrabida. Si Bruce, si Angel, o ang mismong pamilya na unti-unting pumapatay sa isa't isa gamit ang galit at pagkakasala. Habang lumalalim ang gabi, isang katotohanan ang nanatili. Hindi pa tapos ang lahat. Bawat luha ay may tinatagong lihim, bawat akusasyon ay may kasinungalingan, at sa likod ng pagkamatay ni na Luigi at Carlito ay may isang taong hindi pa nabubunyag. Pagbalik ni Vanessa sa istasyon, tahimik nang ngumiti si Angel sa dilim. At iyon ang pinakanakakatakot. Sapagkat habang gumuho si Vanessa sa ilalim ng dalamhati, lalo namang lumakas si Angel. Bawat luha ay nagdagdag sa kanyang kumpiyansa. At ang pinakadelikadong tao ay hindi yaong sumisigaw o nagwawala. Sila ang mga tahimik na nagmamasid. Unti-unting kinakain ka sa pamamagitan ng sarili mong sakit. At sa loob ng kotse, muling bumalik sa isip ni Vanessa ang mga salita ni Mikay, "You're always making trouble, Aray." Hindi mula sa kaaway, hindi kay Angel, kundi mula sa sariling anak. At iyon ang pinakamalupit na dagok. Sapagkat kayang tiisin ang puot ng pamilya, ngunit ang pagtanggi ng sariling anak ay sugat na tuluyang nag-alis sa kanya ng huling dahilan upang lumaban. Ang tahanan ng panganiban ay halos mabulunan sa katahimikan. Ngunit ramdam ng lahat na iyon ang uri ng katahimikan na maaaring sumabog anumang oras. Bawat isa ay may dalang sariling dalamhati at galit. Si Lexi ay unti-unting gumuho sa bigat ng pagkamatay ng kanyang ama at pamangkin. Bagaman paulit-ulit niyang sinisisi si Bruce, may bahagi sa kanya na naniniwalang may mas madilim pang lihim na nakabaon sa lahat ng ito. Si Angel ay lalong nakakapagduda. Habang nagluluksa ang lahat, nanatili siyang hindi pangkaraniwang kalmado. Sobrang kalmado. Para bang hawak niya ang buong sitwasyon, para bang alam niyang hindi siya kailanman mahuhuli. At sa mga ganitong kwento, kapag may isang taong nananatiling composed sa gitna ng kaguluhan, madalas iyon ay tanda na may tinatago silang pinakamapanganib na katotohanan. Ngunit si Vanessa ay hindi basta sumusuko. Bagaman, durog ang kanyang emosyon, matalas pa rin ang kanyang instinct. Matagal na siyang nabuhay sa impyerno ng sariling pamilya, kaya kilala niya si Angel, ang kanyang titig, ang kanyang tono, ang kanyang huwad na inosente. Bawat sandali, lalong lumalalim ang kanyang hinala,
ngunit wala siyang ebidensya. At sa mundong ito, ang akusasyon na walang patunay ay itinuturing na kabaliwan. Kaya nang paulit-ulit niyang isigaw ang pangalan ni Angel, nakita siya ng iba bilang hindi matatag. At iyon mismo ang gusto ni Angel. Bawat emosyonal na pagsabog ni Vanessa ay lalong nagmumukhang inosente si Angel. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig si Vanessa, hindi dahil sa galit, kundi sa takot. Marahil tama ang kanyang hinala mula pa sa simula. Marahil si Angel ay hindi lamang selosang kapatid, kundi isang taong handang wasakin ang lahat upang makuha ang kanyang nais. At kung totoo iyon, mas madidilim na araw ang darating. Sapagkat ang taong walang konsensya ay hindi tumitigil hanggat lubos naguguho ang kanyang kaaway. Halos wala ng lakas si Vanessa upang lumaban. Wala na siyang pamilya, wala na siyang anak na mayakap, wala na siyang mapagkakatiwalaan. Ngunit minsan, ang taong wala nang natitirang mawawala ang nagiging pinakadelikado. Kaya nananatiling nakabitin ang mga tanong. Tama ba si Vanessa tungkol kay Angel? O siya ba ay nilalamon ng sariling pagkakasala at takot? Kung ikaw si Mikay, mapapatawad mo ba ang iyong ina, ang taong sinisisi ng lahat sa trahedya? At sino ang tunay na mas mapanganib? Ang tahimik na si Angel o ang nagngangalit na si Vanessa? Hindi pa tapos ang gabi. Bawat luha ay may tinatagong lihim. Bawat akusasyon ay may kasinungalingan. At sa likod ng pagkamatay ni Luigi at Carlito ay may isang taong naghihintay pa ring lumantad sa liwanag. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.